Tatagal naman po hanggang 2027 ang rehabilitasyon po ng EDSA. Pero paglilinaw ng Department of Transportation, hindi naman isasara ang buong kalsada sa isasagawang EDSA rebuild. Daritong balita ni Jason Rubrico. Magiging mahirap to. Magta-traffic to ng matindi. Hindi namin tinatago yan. Aminado ang Department of Transportation na magdudulot ng matinding trapiko ang pagsisimula ng EDSA rebuild. 2 linggo matapos ang mga preparatory works na nakatakdang simulan sa June 13, agad ng arangkada ang pagbubungkal sa EDSA. Pero may paglilinaw ang DOTR sa nakatakdang pagsisimula ng rehabilitasyon. Tingin ko may maling pagkakaintindi na isasarado ang buong EDSA na walang makakadaan. Hindi po totoo yun. Kaya nakita nyo naman po, lane by lane ang gagawin. Mababawasan mababawasan ng isang lane. Uunahin muna ang busway sa kukumpunuhin at panghuli na ang outer lanes. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, ang prioridad ay ang bahagi ng EDSA mula Pasay hanggang Guadalupe sa parehong northbound at southbound. We have to do it once and for all para maiwasan natin yung mga reblocking every weekend, nakaka-istorbo sa ating traffic. Pangalawa, pag reblocking tayo na reblocking, it will be a perpetual activity. Kasabay nito, inilatag na ng 3 ahensya ang mga hakbang upang ibsan ang epekto ng proyekto sa mga motorista at commuter. Kabilang sa mga hakbang na ito ang libreng toll sa Skyway Stage 3. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, inaasahang mababawasan ang dami ng sasakyan sa EDSA kapag naging libre ang toll sa Skyway at sabayan pa ito ng pagsasagawa ng odd-even scheme. Ibig sabihin, ang masasakyang may plate numbers na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay bawal bumiyahe sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, habang ang may plate numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8 ay bawal tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Na ine-expect po natin na kung maglilibre uli yung Skyway ay makaka-reduce po tayo ng between 10 to 20% volume sa EDSA. Kung sasamahan po yan ng ad-even scheme na additional 40%, ine-expect po natin na mas bibilis po yung daloy ng traffic at hindi po magkakaroon ng Carmageddon sa EDSA. Maliban dito, magdaragdag ng 100 bus units para sa EDSA busway, karagdagang mga tren sa MRT3 at isasagawa ang clearing ng mga alternatibong ruta mula sa mga sagabal o obstruction. Ipagbabawal din ang mga truck at provincial buses sa EDSA tuwing peak hours at papayagan lamang silang dumaan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Tatanggalin din ang bike lane separators upang madagdagan ang espasyo sa mga kalsada. Inaasahang matatapos ang buong EDSA rebuild pagsapit ng taong 2027. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, ASM9 News.